About his healing, of his blessing far revealing, how he made the lame to walk again, and caused the blind to see even. And then I cried, "Lord Jesus, come into my broken spirit." And somehow Jesus came and brought to me the victory. Right now, oh victory! Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is due Him. He plunged me to victory, with His advancing flood. Let's dance up. I heard about a mansion He has built for me in glory. Amen. Sing on over. Beyond the crystal sea. Amen. Sing on. Amen. Just story and some sweet day I sing out the song of victory. Go now. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory. Beneath the blessing blood. Another song sa dalam ng At Calvary, man. At Calvary. Years I spent in vanity and pride, amen. At Calvary. Ready for sons and I'll sing. Years I spent in vanity and pride, caring that my Lord was crucified, knowing that it was for me He died on Calvary. Mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me. There my burdens of my liberty at Calvary. By God's word at last my sin I learned, then I tremble at the law I spurn. Still my guilty soul imploring turn to Calvary. Go now. Mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me. Then my burdens of a liberty at Calvary. Now I give to Jesus everything. Now I gladly own Him as my King. Now my raptured soul can only sing of Calvary. Mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me. There my burdens of a liberty at Calvary. Let's dance up. Oh, the land of Jews, salvation's plan. Amen. Sing on louder. At Calvary, mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me. There my burdens of my liberty at Calvary. Amen. Okay, so it's up. Sige, Pastor. Okay, mag-pungko ang tanan. Mag-abi-abi kita siningaga. Ang mga pastors karon talang i-welcome, magdamo-damo na sila, no? Pangabay na kon tindog abi ang taga Sigma sa grupo day Pastor Rinan TV sa Sigma Tindog. Amen. Salamat din Pastor Nante sa pag ninyo kay people.
Tapos, Amen. Pastor Dakila. Kagamiyang nga mga... Tapos, Pastor Dakila sa Anilaw. No? Kag ang mga membro, way pa to sila to. Bantay mo na to, Aser ha? Ikaw da, Aser, bantayan mo sila sa... Hindi mo na sila pagpagdiretsyon sa lamisa, pagdiretsyon mo sila, ha? Okay. Ang taga Kalinog. Hindi ko sila pang-Kalinog. Okay, so Highway Bible Baptist Church, Kalinog, Iloilo. Under kay Pastor Jan. And then, ang tanan nga taga Ahoy, Tindog. Salamat din, thank you sa Tindog, Pastor Gilo Ariman. Tingbon pala karon niya mga pastor, may special kamo karon niya nga kay may special kamo karon kay may special number kamo. Ay, hindi joke. So wala naman ang iba nung tingpunta lang karon sa another naman nga part to sa mensahe. Tindog kita kadan. Welcome kita. Diyon, makanta tayo. Welcome. Diyon, kamusta na yun, ha? Kamusta? Bye na. Kamusta na yun? Amen. And sing. Okay. There's a welcome. Hindi na. Welcome. It's WCB. Are you okay? Sing. Welcome. It's the church where you belong. Welcome to WCB. Everyone will sing a song. Our message is from God's word, and Christ the living word. It's a WCB. Welcome to today. There's a welcome. There's a welcome. There's a Christian welcome. Welcome here, ligaya ng buhay. Kung kilala mo si Kristo, ligaya ng buhay. Kung siya'y manunobos mo, babaguhin ang iyong buhay. Kung siya'y kakamba, ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here, hallelujah. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here. Okay, pagkapungo kita, mag-announcement kita na sa gamay lang announcement, no? Salamat sa Ginoo, tinagaan niyo ta sa damo gabi nga kalag na nagkalaro. Nami ang Ginoo, no? Amon tani revival lang to sa gabi. Galing nakita ko diri abi sa Mambusaw ang tigwa nila gabi. No? Kakadlaw ka mo, pag birahongin ko mo namang nagakapis din. So, salamat, no? Sino nakaisip kagabi ang first time na nagbalaton sa Ginoo? May ara ka mo idea? Wala nyo ginisip? Kaya paano ta na makareport? Amo na pasalamat taway kita ya Amerikano. Amen? Ang report kaya sa langit. Amen! Kasi sa to, ha? Sila? 26? Wow! Amen! By size? What a moment. Amen? Sige lang, magasto, pastor. Gastuhan na eh. Ang mga membro, doon na sila ganang silimba ko. Grabe nga pinagbaay namon sila. Pero kita ba namon kada anniversary, doon ga-increase kami.
Nag-iigad, nag-anniversary kami, ang amon na tipo ng first namon, do mga 3-4. Pag sikon, nagataas, subong naabot namon ang mga 12 to 13,000. Galing nagyan yung kabuhal, pulwa. Sige lang. Anong tanang dabot ako aparta tapos wala man lang may kalat magkakalawas. Kamo nga nagabulig sa bulapon sa Ginoo, panami ano pa kita pusoon yo. Ay pinakaadlaw, reward niyo na yan sa langit. Amen. Amen. Padayon ta sa Ginoo, right? So iniya kasubo niya, hindi ni kasubo nga hindi ka kapangasawa. Siling sang wali kagabi, no? Isa rin ka kaluyag, kung hindi kaya mga luyag, hindi ka gito patunon. Wow, kung mensahe, no? Kamu man nadugay ng ginuga pangaluyag sa pagkanini namin ng illustration. Galing kay kabuhay ga amen. Mga labay-labay ang inyo yan. Ay kanami namin kaga. Siling ko ma-revival ta pero iniwat pastor. Pangayo ko sa advice, pwedeng ma-mid-event kita sa gabi. This year kung kaluyan kita, no? Amo man gyapon ng sitwasyon, ang 5th mission anniversary sa gabi dayon pagkaaga, aga hapon world mission emphasis kita. No? Amo na yung sentro gid. Right? So, pastor hindi kaya, ambot lang kada anniversary, kulang tawon nimo si Mrs. nang lista sa bala, gahibi sa mo. Bisa maghibi nga, sobra na ba 5 mil, bisan 5 ay sa makaptan. Amo ginang mga babaye, ilista-lista mo kag, karon kay ara, way na sa niya ginalista, igo na niya lista, malapit na lang, may masag akong kwarta ng kaptan. Kagabi, siling ko makuha ka offering. Kagabi may offering, amo naman itong naging bakal kasudaan ginasang aga. Pero ang sudan kay simple taga mambusa rede, adlaw na sila gabukta, may kung gabi lang kay. Ang budget nabon nga sa ogto, ginkaon na lang namon pamahaw. Dinisgrasya ka busubong. Hindi joke lang nga, God will provide. Ipakita mo na sa Ginoo kung ano ang Diyos sa ating kabuhi. Amen? Kapati tayang ng Diyos tabuhi. Amen? Okay, siningation, magkakantatan din ang instruction number sa Kalino. Kare. Kung hindi ka mo karoon, mapilitan din ako. Okay, kantata? Amen. Okay, kantata. There's power in the blood. Amen. Ang Kalino ka mag-record. Sing, won't you be free from the burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Won't you reveal the victory? There's wonderful power in the blood. There's power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There's power, wonder-working power in the precious blood of the Lord. Won't you reveal the passion in God? There's power.
'Twas grace made me whole. When my Savior took control and washed my sins away. Now the fellowship is sweet as I worship at His feet. Only by His grace I have found His holy place. Underneath His wings of love, trusting in my God above. Grace for every need, grace that overflows and far exceeds. Lavish on my soul at Calvary, only by His grace. Every valley I have known, such compassion I've been shown. Giving strength that's not my own, it's only by His grace. Every burden that I bear, Jesus comes and meets me there. Only by His grace I have found His holy place. Underneath His wings of love, trusting in my God above. Grace for every need, grace that overflows and far exceeds. Lavish on my soul at Calvary, only by His grace. Every heart I hope to reach, every truth I try to teach, every life I strive to serve is by grace, grace I don't deserve. Only by His grace I have found His holy place. Underneath His wings of love, trusting in my God above. Grace for every need, grace that overflows and far exceeds. Lavish on my soul at Calvary, only by His grace. Only by His grace. God's grace. Hello, hello. Okay, ang mga lalaki Dabi, sa ilo ka Madrio, na mga taga-ahoy, dito dito mo. Ginhimo nyo na di, tapos hindi nyo pagkungkuhan. Limuligan nila ako kagapon. Para ang may mag-abot karon, ari way tawo, way may tawo, maginatagay di karong kwarta, kamuda sa ulihinga na nagapalayo. Way, gikamuda blessing. Okay, so siningation, kabalo ko may mga plano kag may tinutuyo ang Ginoo. So, si Pastor Jan, aton nga amigo, hindi lang amigo kundi utod namon sa simbahan, no? Siya ning una ginsin out sa the time sa amon. Gasa sa Kalinog, damo man sa Nagyan, kag isa nga Nagyan namon nag-obra kami kasimbahan, nangwa kami to ka kawayan. Purting inulan. Karon kiaran ng truck manugulan na wala pang manugama. No? Sa diriya gab igagwa
Ambot sa ila ko nanunungan sa buwan. Pila sa kawayan, purte ang dugo. Hindi lang purte, maayla kay nagpurte, kay kung nag-60, disgrasya kita. So, damo man Pastor Jan nagbiyanda, salamat makadala sa pulong sa Ginoo. Amen? May-ari ko di cellphone ho, malibot ako, inablang gaan mo Ginoo. Tapos wala ginatabunan, tapos matulog, iposta ka. Bantay ka kay iposta ka. Abi nyo, siling sikreto lang na day, damo na di CCTV. Bantay ka mo mag-piyong-piyong ha. Bantay to ha, bantay to, mga membro ta ha. Bantay ito. Kag ikaw bantay man. Ha? So, ayos? Are you happy? Are you excited? Okay, panitugon tatong speaker, Pastor Jan Dorado. Amen. Amen. Sa liwat mo yung agagit sa tanan. Sa pasalamatan natin ang Ginoo sa bugay kag grasya niya nga natigayon ang bulaton diri Pastor Ramonit kag sa maayong chimpo no. So dan salamat Pastor sa privilege nga ginatag and then kay Pastor Ricky mungkin niya pastor dito sa Ahoyay Baptist Church no. So kami na ni Pastor Ramonit, Pastor Gilo, mga taga-highway no, Pastor Sani, Pastor Ronel, salamat din no. Sa mga presensya kag sa mga ibang pang pastor ng mga abyan, salamat sa inyo presensya kag sa tagsa ka mga member man o mga arisin nga aga. So medyo nakulbaan kita. Alin ka gina kada tulok pastor mo net sang oras ginakulbaan ko. Kay nga una nakawali gawali kita sa damo man pero mga estudyante wala kalabahan na ako. Kabalo ka sang audience mo, di ba? Sa subong iya mga sakit na may mga gulang ding mga pastor. Kumbaga, nang kita gulang lang guro sa buk tulokon, pero iba niya gulang na sa experience na, di ba? Gulang sa experience, gulang sa edad. Kumbaga kita buhok lang aton niya nga magulang sa ina. That's why medyo ungkol ba ara, pero buti naman balan na karon. Barang ako kung galakat-lakat ko, hindi na sila nga gaano ginagdala ko na sa kulba, kung galakat-lakat ko para madula ang kulba, amo na ko magali, galakat-lakat ko gawa. So, liwat rin kita magdugay, magakadto kita sa pagtuon sa pulong sang Ginoo. Mag-aatindo kita din magabukas dira sa aton mga Biblia, Book of 2 Chronicles chapter number 25. Basahon naton ini sang dungan halin sa verse number 1 pakadto sa verse number 15. Amen? 2 Chronicles chapter number 25 verse 1 pakadto sa verse number 15. Amen? So nakita na ninyo? So basahon naton isang dungan halin sa verse 1 hasta tapuson naton ang verse number 15. Amen? So liwat, magabasa kita sang dungan sa pulong sang Ginoo, Book of 2 Chronicles chapter number 25 verse 1 pakadto sa verse number 15. Verse number 1, ready, go. Amaziah was 20 and 5 years old when he began to reign, and he reigned 20 and 9 years in Jerusalem. And his mother's name was Jehoiadan of Jerusalem, and he did that which was right in the sight of the Lord, but not with a perfect heart. Now it came to pass when the kingdom was established to him, that he slew his servants that killed the king's father. But he slew not their children, but did as it is written, the book of the body of Moses, where the Lord commanded, saying, the fathers shall not die for the children, neither shall the children die for the fathers, but every man shall die for his own sin. Moreover, Amaziah gathered Judah together, and made them captains over thousands and captains over hundreds, according to the house of their fathers, throughout all Judah and Benjamin, and he numbered them from 20 years old and above, and found them 300,000 policemen, able to go forth to war, that could handle spear and shield. He had also 100,000 mighty men of valor out of Israel for 100 talents of silver. But there came a man of God to him, saying, O king, let not the go with thee. For the Lord is not with Israel, to wait with all the children of Ephraim,
But if thou wilt go do it, be strong for the battle. God shall make thee fall before the enemy, for God hath the power to help and to cast down. And the Messiah said to the man of God, But what shall we do for the 100 talents which I have given to the army of Israel? And the man of God answered, The Lord is able to give thee much more than that. Then the Messiah separated them to wait the army that was come to him out of Ephraim to go home again. Wherefore their anger was greatly kindled against Judah, and they returned home in a great anger. Then Messiah strengthened himself and led forth his people, and went to the valley of Salt, and smote of the children of Israel 10,000. And the other 10,000 left alive in the children of Judah carry away captives, and brought them unto the top of the rock, and cast them down from the top of the rock, that they all were broken in pieces. But the soldiers of the army which Amaziah sent back, that he should not go with him to battle, fell upon the cities of Judah from Samaria even unto the Bethhoron, and smote 3,000 of them, and took much spoil. Now it came to pass after that Amaziah was come from the slaughter of the Edomites, that he brought the gods of the children of Israel, and set them up his gods, and back before them, and taught incense unto them. Wherefore the anger of the Lord was kindled against the Messiah, and sent unto him a prophet which said unto him, Why hast thou sought after the gods of the people, which could not deliver their own people out of thine hand? Alam doon kagbalaan na mo niya ginasagot. Salamat sa siniginaw nga aga. Ginatag mo sa mo niya pribiliyo nga paday kami Ginoo makatipon sini makahuman sang interchurch fellowship Ginoo. Salamat sa host pastor Ramonet, bisan pa sa amon Pastor Ricky, soberano sa paden nga suporta sa mga tagsa ka Ginoo ka mga mission work, kag salamat sa tagsa ka mga member nga paden nga Ginoo. Ginagamit sa imong nga bulaton, Lord, sa liwat imo ako may takos sa pagdala sa imong mensahe sa Ginoo nga aga, kag buligya ko Ginoo sa pag-deliver nga sa diin yang mensahe nga amon pagatunan bangin dako gid nga ma-challenge kami Ginoo, makahuman realization, makahuman kami sa amon mga commitment in order ang amon kabuhi bilang membro sang imong simbahan nga ginbutangan sa amon paday kami Ginoo magamit nimo kag ma-enjoy namon ini Ginoo in the fullness. Sa liwat ginabalik ko sa imong tanang imaya sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. So panugpong ko. So ito na naton diri sa sining aga. So amo ning ang tema si pastor na lang nakaroon ang mabanat ka tema no. Stay in the Baptist faith no. So pero yun siya kay Interchurch Fellowship may dako man nga bulig sa aton. Ang ambal diri sa verse number 9, and the Messiah said to the man of God, But what shall we do for the 100 talents which I have given to the army of Israel? And the man of God answered, The Lord is able to give thee much more than that. So mo ni siya nga tuntunan, the Lord is able to give thee much more than that. Diba? So diri si King Amaziah, nanugunan siya sa ginatag niya sa 100 talents of silver. So, siya ano na lang to, sayang to siya kung kaysa kita ng mga membro, nanugunan ta maghatag para sa bulaton sang Diyos. Huwag kakabalong ang pal sa Bible, ang Ginoo mas able pagid maghatag sa aton sang dako pagid ikumpara sa 100 talents of silver nga madula sa aton. The Lord is able. Ang ambal niya diri. Sa verse number 9, the Lord is able to give thee much more than this. Mas dun mo. Masubra, hindi sayang kagina. Pag-abot ni Sir April ng hatag sa tubig, hindi sayang na. Inay. Mas madamo, basi pinakadlaw tangki na panghatag. Sa nabla. Isa ka batol, pero iba mo na atong Ginoo, man. Ang ginatag ng mga commitment sa pulaton sang Diyos, hindi na sayang. Mas dako ang ibalik dira sang Diyos. So ang pangangkot, paano naton maka-receive? Receiving much more from the Lord. Amen? Ano kay kung kaysa gusto talang makabaton sang dako, pero way takabalo sang prinsipyo kung paano mabaton na siya. Ari dere si King Amaziah, nanugunan siya ng 100 talents of silver. Dako na siya panahon pa ni kung hindi tambala kung ano ni siya nga tuwid, di ba? So, base mas nauna pagid sila sa panahon ni Magellan. So kumbaga sa inflation rate, dako na sa kuning unvalue sa aton niya panahon subong. Dako nunggon niya. Si pangbalik na lang na, siya papuliya sila. Kaya nakita ta dire nga si King Amaziah may tig-away sing iya sa mga Edomites. Pero
ang ambal diri sa Bible may ara sa soldado kag nag-arkila pagid sa sang soldado sang Israel sang 100,000 ka mga soldado. Sa verse number 6, he heard also 100,000 mighty men of valor out of Israel. Grabe pagid. Kumbaga mga ranger, di ba, no? Kumbaga mga eksperyensyado pagid nga mga soldado. That's why mga veterano manog-retire na. Pero mahal kita kinanglan niya yung bayad dira. Pero ang diri sang man of God, siya hindi pwede, wala dira ang Diyos nga patigokod sa ila. So, basigo nato ni siya, simple nga bagay ang makita naton diri nga sa diin. Ang ambal diri sang Ginoo, the Lord is able to give us much more than this. Receiving much more from the Lord. Paano kita? So simple ni siya, diri kita makuha sa sini nga prinsipyo sa gihapon, katulad sang bulaton may gastuhon gid, di ba? Pastor Ramonet, tambal gina Pastor Ramonet, total 25,000. Wala pa gyapon. Kaya nga iban wala pa makahatag mo, di ba? Kaya kung isa maghatag, sabi ginapanumdum tan madula sa aton. Pero wala ta ginapanumdum ang balik sang Dios. Katulad man sila kay King Amasiya, ang ginpanumdum niya ang madula nga 100,000. 100 talents of silver. Wala sa kabalo ang balsang sang alagad sang Diyos. Muna kita kung di kita kabalo magsunod sa alagad sang Diyos. Mamigaduhan lang ta, hindi ta ma-receive ang dako halin sa Ginoo. Kaya may tagapati mo. Ari diriyo. So, ibalik ko na. Nugun-nugun ho. Damo ka na nga natayo ko sa bulang. Di ba? Damo ka na ang magastuhan ko dito. Tinugon. Pero ang promisa, the Lord is able to give you more than this. Diba? Hindi sayang ang aton ginakontribute sa bulaton sang Diyos. Kay ikaw gyapon, kita gyapon ang makabenepisyo sina. Hindi sayang, hindi pag-isipang nahatag ta para sa Ginoo. Kay hindi naton pasubrahan hatag ang Diyos. The Lord is able to give us more than this, di ba? Sa kalibo, 1,000, 2,000, 10,000, 120 pesos. Kaya gyapon sang Diyos piliun nila. Amen? Way gasala ang pulong sang Diyos. So dere, ang ambag dere niya, luwak, paano natin mabaton, simple ni isang mga bagay. Makita natin dere sa verse number 5, moreover, Masiya gathered Judah together and made them captains over 1,000, and of their captains were hundreds according to the houses of their fathers throughout all Judah and Benjamin. And they numbered from 20 years old and above, and found them 300,000 Jewish men able to go forth to war that could handle spear and shield. He had also 100,000 mighty men of valor out of Israel for 100 talents of silver. So makita ta din, makig-away siya sa mga Edomites. So ang ginimo niya, ginisip niya yung soldado, 300,000 na soldado. Nag-hire pag isa 100,000 ka mga soldado sa mga Israelites. May araw na sa soldado nga 400,000. Pero nagbayad siya sa 100 talents of silver. So ang napatay nila, kung basaw natin, ang napatay nila nga soldado sa Edomites, 10,000, na ginhulog nila sa Pilas, 10,000 pagid. 20,000. Way ginmention kung pilang nagpalagyo nga mga soldado. Pero may araw na sa ingayagid soldado nga 300,000. Nag-help agad siya. So isa kabagay nga makita natin dire sa kay King Amasiya, hindi sa kontento sa iyang nga soldado, di ba? Siguro basi gusto niya gid sang overkill, pero hindi niya gusto sa Ginoo. Kaya mo man natabo sa kay Gideon, 32,000 down to 20,000, down to 10,000. After sina down to 300, di ba? So, kaya gusto lang diri sa Diyos makita nga ang Diyos ang gabulay, katulad sa pagdiri sang iyang serban. Ang Diyos ang gabulay kag ang Diyos man ay nagapapyerdi, di ba? So, isa ka bagay nga makita natin diri, receiving much more from the Lord, we need to be satisfied in every situation. Amen? Kung satisfied lang ta sa mga sitwasyon nga aton ginapangatubang, hindi ka na maggasto ka niya, di ba? Hindi sa satisfied sa iyong soldado. Hindi lang namin lang nga napatay. 20,000, kumpara mo sa 300,000. Duro-duro na tani. Ang Kristohanan kung kaisa, bangod sang hindi satisfied. Makahuman kita sa mga bagay, kaphimo kita sa bagay, nga hindi gusto ang Diyos. Pero hindi ka magsimba, kaya nga mangita ka sa kinanglanon.
Dapat mangin satisfied kita, kaya ang Diyos yung magadugang lang na, man. Ma-absent kayo mo obra, pero sa kasimana, wala obra kayo nagamasakit. Satisfaction. We need to be satisfied in every situation. Ano man ang aton subong ginapangatubang nga sitwasyon, damo ka man kaaway, madamo man yung problema, ang pinaka-importante masatisfied lang tayong sitwasyon nga na, kaya Ginoo magapakamahayogid, hindi ka lang magbiya, hindi lang ta magwa sa gusto sang Diyos sa aton nga kabuhi. Ano din gusto sang Diyos nga magdugang 100,000 from Israelites, di ba? So ang tawong Kristohanon kung kaisa nagapalayo sa kagusto, kagkabubuton sang Diyos because of this satisfaction. Right. Amen. Dapat bangod hindi sa satisfied sa blessing sang Diyos, gareklamo. Right. Gusto pagit magka-gain pero hindi na sa maayo nga pamagi. Right. Kung kaisa makompromise ang bulaton sang Diyos. Tanyara ka sa adlaw sang Domingo, makabulig, suporta sa bulaton sang Diyos, di ba? Para kay bangot kung kaysa hindi satisfied ang tao, mas ginauna pa ang panggwa nga bulaton ni kumpara sa bulaton sa Ginoo. So, may sitwasyon ganyan, sometimes mayo, sometimes down. Diba? Pero kung hindi kita satisfied sa kabuhi naton, sa sitwasyon naton subong, kung kaysa mo nang magadala nga mangin kasandara ng aton nga kabuhi sa bulaton sa Diyos. Katulad din yung sitwasyon na muna mo. Tika may gamay man ang 20 mil man ang napatay nila. Way man guro 100,000 ang nagpalagyo May 300,000 ka na kasoldado. Hindi ka pa satisfied sina. Nagkarkila ka nga hindi gusto sang Diyos. So kita sometimes as Christian may katulad kita sina kay Nehemiah. Ma-comment lang ko dako kung dako man ang akon kita. Di ba? Hindi kita makakita dako kung hindi kita mag-umpisa sa gamay. Makakita ko 20 mil, matag ko 10 mil. Kung 500 pa lang subong, hatag 400, di man? Hindi na pagulatang 20 mil para lang makahatag kita 10 mil, di ba? Kung may 200 subong, ihatag ang 190. Kaya pilon, ang amal na rin sa Bible, the Lord is able to give them much more than this. Anong gintudloy nga this? At 200 silver, nga sa diin, nga nanugunan siya. Kung kaysa nanugunan kita, maghatag, kung kaysa gaigod ang bulatan sa Diyos, tagsa ka Kristanos, nanugunan. Kaya kung tulokon, bahay naman gali na tanis ang Ginoo. Pagtay siya, ginaya sang Diyos. Pero doon nanugunan pa. Nalipat siya, nga ang Diyos gali, kaya sang Diyos, piluon. Basta ko, ang ihatag nimo, para sa, nga, ang balik sang Diyos, kung para sa ginatag mo, kanabla sa tithes, ang tithes mo, for example, may tithes ka nga sa 100 pulo, gasakay ka sa motor, mahulog ang pulo, kaya mo ginabalik Pero mahulog ang 90, ginabalik mo. Kung sila yung dako ang mabilin sa imong 90, ihulog lang pulo, kaya dikti mo balik, aboy na, pulo mo lang to. Pero kung ang 90 mo nahulog, babalik ko. Kung sila yung dako ang mabilin sa imo, kung ibalik mo ang 10% sa Diyos, kagkaya pagit sang Diyos, piloon ilang 10% yung magbalik sa imo. So we need to be satisfied in every situation. Amen? Kung kaysa ginadalahig ta ang bulaton sang Diyos, kay bangod hindi kita satisfied, nangin selfish kita kung kaysa. Ato na lang ginatulog ta, mawadaan ko. Kung isa pagkabot commitment, gamay ang gasulod. Pero kung ginadako mo, dako man ang balik sang Diyos, di ba? Unang damo kalag makadangat kaluwasan sa preparasyon, ako. Pero kung ibagit natin ang Ginoo, manugunan ka, mata ko 500 pa, manugun, di ba? Nagkakabalo ka, preparar ang Ginoo 5,000 para sa imo. Kag, magaan mo na ang sitwasyon, ang ambalderior, nugun. Pero ang ambalderi sang propeta sa kay King Amasia, sa verse number 9, the Lord is able to give thee much more than this. So una, receiving much from the Lord. So we need to be satisfied in every situation. And then ang abal there sa verse 7, but there came a man of God to him, saying, O king, let not the army of Israel go with thee. For the Lord is not with Israel to wait with all the children of Ephraim. But if thou wilt go, do it, be strong for the battle. Be strong for the battle. God shall make thee fall before the enemy, for God hath power to help and to cast down. So, nikato siya ang servant of God, ang balya, ang Ginoo wala dira sa mga katawan sa Israel, way da kapag lupod ang presensya niya, way da. So kung magpakigaway ka, so
patay ka agad, madisgrasya ka agad. Pero kung gusto mo gid mag-upod sa ila, so magpakabakod ka. Sa imo na yang ikaw gyapon ang magdesisyon. Ang mga dire. But if thou wilt go do it, be strong for the battle. So magpakabakod ka lang, magpakaiso ka lang. Ang sa verse number 8, God shall make thee fall before the enemy. Ginapabalo ka nga daan, for God hath power to help and to cast down. So another one, receiving much more from the Lord. Not only we need to be satisfied in every situation, but also we need to be sensitive in every information. Amen? Kung kita hindi kita sensitive sa pulong sang Diyos, nga ginagamit sang Diyos pagi sa alagad. So hindi lamang nga mangin, we need to be satisfied in every situation, but also we need to be sensitive in every information. Ari ko hindi lang sa sensitive, ipurso niya tong gusto niya. Pero ginpaunahan na sa nga mensahe, sa ngalagat sang Diyos. Sa magpagkikira, ikaw na lang, ikay mo na lang na pero ang Diyos, why na hindi na magintrang Ginoo. So gamitan na tanan mong abilidad sa training, di ba? Kaya kung magaway ng bulig sang Diyos dira. So kita kung kaisa sa aton isa ka bagay, nga hindi kita kabaton sang dako alin sa Ginoo kaya hindi kita sensitive sa mensahe nga nagaabot sa aton. Ari kung hindi sa sensitive hindi to sa magsunod. Kaya na muna, di ba? Pero kay pangud sensitive sa ang ambag diri sa Bible, but there came a man of God. Di man of God ang gawali sa aton kung kisa ginabaliwala tang mensahe sa Diyos. Ginabaliwala tang information nga nagaabot sa aton. Kung kita mo insensitibo lang sa mensahe, sa information nga ginadala sa man of God, kanami sa naton pagtubo. Diba? Mangindako kita nga mangin mapinuslanon sa buluhaton sa Diyos. So namati siya. Paghambal siya kung padayonon mo, ikaw na lang pagigaway. Ang Ginoo, way na tira, hindi na magintra. Kung isa ginawalihan kita, hindi kita sensitive. Gusto tagid ang aton sa gihapon. So we need to be sensitive in every information. Amen? Sa pulong sang Diyos. Dinasaway kita, pamatian naton. Amen? Dinaremind kita sa pulong sang Diyos, pagi sa lagad sang Diyos, sundo naton. Amen? Kay ang Ginoo kung sensitive lang ta, ang maldira sa Bible, God is able to give you more than this. Much more than this, di ba? Kabalo lang ta magsunod. Ari sa paghambal diri ang sa iya sa verse number 8 nang sa verse number 8 nga God had power to help and to cast down. Tanaw sa verse number 9. Sa verse number 10, then Amasiah separated them to wait the army that was come to him that out of Ephraim. So ginpapuli niya. Kaya nga nagpamati sing iya sa kung anong ginambal sang pulong sang Diyos pagi sa lagad sang Diyos. So, but sila as Christian, anak kita sang Diyos, katawan kita sang Diyos, mas una naton sundon ang wali nga sa din makabuligid sa aton. Wali nga halingid sa tunay nga alagad sang Diyos. Kung isa sa wali gina-challenge kita about giving, pero gaumpok lang, di ba? Gina-challenge kita ang sa Malakay 3:10, ano ba katawang san sina nga passage kung imo gitunan? Pero hindi sensitive dira ang mga tumuluo. Ang ba sa Malakay, and I will open the windows of heaven. Madamo windows, hindi lang isa, di ba? But madamo and for you out a blessing nga may gabubo ang Dios sa dini na nga blessing, wala ka na sang pagasudlan pa. Pero madamo ang wala gasunod dira. Hindi kita sensitive sa impormasyon nga gabot sa aton. Ang aton niya sensitive ta sa kutso-kutso, di ba? Hambal ni si Pastor Romuald Gina, sensitive yun. Meaning na ang letter C, kutso. Another C, kutso, di ba? Katsila na. Ay, katsila, wala kimo, di ba? Letter C ila ya. So, ako na sa, kung makikita sensitive sa iba niya bagay, maigo kaya sa wali nga daw nasakitan ka, tara kaya, kag mag-backslide, instead nga tani, i-correct mo imo ko galingon, ma-backslide, kaya lain niya nga aton, kumbaga wala lang nga aton ni application na yun.
Pero dapat instead nga ma-challenge kaya, kag pagka-challenge sa imo magtutom ka, ay pwede ka backslide. Ano siya, pwede man sa iya magsunod, pero nakita niya, alagad sang Diyos, ang gambal sa iya. Kung masawayan kita sa alagad sang Diyos, maigo kita sa wali, ginatama na, kag ginakurik kita, amen? That's why madamo ang hindi nang insensitive subong kun panumdumunta. Pila na yan sang tupad mo sa una magpanimbaho nang wala subong. Bangod nangin negatibo, hindi isa nangin positibo sa informasyon nga iya nga nabatian. Magpermi ka na simba, permi na may namot-amot, di ba? Balda kita da, di ba? Pero tiyang bansang Ginoo, the Lord is able to give you much more than this. Amen? Sunda lang ang Diyos. Maskin wag pamatanon ka, pwede ka kikahatag ka. Kung isa pamatanon, puro lang na amen. Pero wala man naghatag. Pag abot sa grouping, so ay man namin hatag. Group 1, may natag ka mo. Pero ang gamay nga matag mo, magadako. So, simple nga mga bagay. Una, receiving much from the Lord, we need to be satisfied in every situation. We need to be sensitive in every information, man. So, mangin sensitibo lang ta sa mga informasyon halin sa pulong sang Diyos aton nga kabuhay. Man, dako kagid nga magamit sang Diyos sa ministry niya. Sa simbahan, naging butangan niya sa imo. Ito kung din kaging butang sang Diyos, dira kagamiton, amen? Para ang ministry dira mag-improve, para ang ministry dira magdako, damo kalag, damo tawo ang idugang sa bulaton sang Ginoo. Kung kaysa gambal ang gamay ng tagyapo now, kay wala ka man gadala kalag, amen? Puro lang gamay, kita-kita lang Japon. Kaya nga hindi ka man sensitibo pag-abot sa pagpangdaog sang kalag. Why ka man kabalaka sa mga kalag na nagapa-impyerno? Pero ginatulok mo lang ang inyong kadamuon. Pero kung sensitibo ka, kinanglan sa mga kalag, makadangat kaluwasan. Madamo kita, man. Sa'yo mo na ka-importante. Pag imensahe, informasyon na rin sa Diyos nga maayo, i-apply sa kabuhi. Amen? Kung negatibo sa imo ang dating sang pulong sang Diyos, bag-o ang imo nga kabuhi. Amen? Pag abot sa luinay, pagdaog kalag, himuan na ay para na sa mga kalag nga makadangat kaluwasan, kag maging kaupod mo na sa simbahan. Hindi ka na makasiling kadalag ko sa hapon matag kay hindi madako kay gamay kita mo, di ba? Kamo. Oh, pero kung damo ka mo, ma-divide na. Kag magasubra pa. So mo na sang ang pagkaiba, amen? Pero dire sa iya pagambal dire sang servant of God, ginpapauli niya. Ang apandira sa verse number 10, now, then Messiah separated them to wait the army that was come to him out of Ephraim to go home again. Wherefore their anger was greatly kindled against Judah, and they returned home in great anger. Ari pa dito mga tikalon niya, ho? Nakakwarta na, wala away, pero naakig pa. Di ba? Wala naging bawi ang kwarta. Pagkatapos, uli na lang kamo. Pero akig pa sila. Daw tikal, gano'y kaway mo, no? May mga muna kung kisa nga Kristiyano, di ba? Nga grabe ang tikal, pero wala man gali may nabulig. Daw akig pa kung kaisa. Pero wala man gali may nabulig. Dapuli man lang, hindi naganik atin panghapon na. Di ba? Pero kung masugiran sa utod niya sa Ginoo mo ng wali sa ngapon, may amutan, akig man. Ano sila, nakakwarta. 100 pieces of silver, way naging bawi. Din pa pauli, way na sila nagpakapoy. Way mapilasan. Pero akig yapon. So, umuna, may mga Kristiyano, way kapakapoy, pangakot balas, pero kung sila pagkabayak. Right. Kung kamay ang sukob sa kanon, joke na. Right. Diba? Ariyo, tunga-tungaon nila, pwede Jollibee or Dendera. Pero akig pa. So, pagkabot tara sa verse number 11. And the Messiah strengthened himself and led forth his people and went to the valley of Salt and smote of the children of 13,000. And another 10,000 left alive did the children of Judah carry away captive and brought them unto the top of the rock
and cast them down from the top of the rock, that they all were broken in pieces. So, receiving much more from the Lord, una, we need to be satisfied in every situation. We need to be sensitive in every information. And then another one, we need to strengthen in every decision. Amen? Kinahanglan niya lang, kung saan nanugunan siya. Kag dako nga bulig kung papulion niya 100,000 yung soldado. So, kung hindi ka lang ma-strengthen sa imo desisyon, so hindi ka gito aluyag niya. So, kita kung kisamo mo na sa pagpangalagan to sa Diyos, kinanglan lang mangin mabakod sa atong desisyon, sa pagsunod, sang pulong sang Diyos, sang gusto sang Diyos, sa atong niya kabuhi. Kaya kung magpainaina ka lang, hindi ka gid mangin mapinuslanon, hindi gid kita mangin mapinuslanon sa bulaton sang Diyos. Ari si King Amasiya, ang amadira, ginpabakod yang iya kaugalingon. So, ay nani, dako na ning madula, 100,000. Pero sige lang, sa decision making, dig-ununtang atong decision, man. Sige lang, dako man da, mahatag ta, makasingad sayang. Sige lang, pabakod lang. Kaya magdiri sa Bible, and God is able to give you much more than this. Amen? Babakura, hindi magpangluya. Kung nakahatag ka sa bulaton sang Diyos, pag may commitment, dakua ang ibong i-commit, amen? Abakura, sige lang, kasi dulaon ko na akong pamahong panyagaan ay kay matag ako sa bulaton sang Diyos, amen? Kung baga may sakripisyo ka, harigin pabakod yang kaugalingon. Para lang dako na itong madula 100,000. So, gindesisyonan niya, ginpapauli niya. So, sa ato niya kabuhi, kinanglan ta lang every time, maguman kita sang desisyon. Pabakuran ta lang. Hindi lang ta mangluya kay madri sa Bible. The Lord is able to give you much more than that. Amen? Pabakuran, hindi pagsayang ha. Hindi pagtulukan nga sayang ang mabulig mo sa bulaton sang Diyos. Amen? Hindi pagtulukan na kaya ang Diyos kaya niya na balikan ang tinaga nga match ha. Amen. Di ba? Hindi na sa nga match bala nga paris-paris. Oh. So, dako ang ibalik sang Diyos. Kung ikaw nangin maligo na, muna kinang langgid, may mga wali, kay makabulig na nga magligon kita. Amen? Pagi sa pulong sang Diyos. Dra kita magatubo, dra kita magagrow. Tara nga dako ka nga magamit sa bulaton sang Diyos. Baski daw gaduwa-duwa pa, sunod lang, ligo na lang ang imo desisyon. Ligo na lang ang imo nga pagtuo sa Diyos. Kaya ang Ginoo, the Lord is able to give you much more than this. Amen? Pagtulukan nga sayang ang matambag mo sa bulaton sa Ginoo. Kung isa sayang basi way balik. Pero himuay na nga may gugma sa bulaton sa Ginoo. Ari niyo way ni mabuo, way ni man kun wala may nagambag. Pero pilayan ka taging puso nang nasayangan sa iya ginambag, di ba? Nagatag lang pero may sayang ito mo, di ba? Oh, pilayan din sa mga may amo sila nga tagipusoon, di ba? Pero hindi pagtuluka to, the Lord is able to give you much more than this. Amen? Nakita tang resulta, halin pa kagabi. Oh, nga ang tanan nakakaon, di ba? Ano ba ang resulta dira? Amen? Hasta kagina. Oh, kagabi manok Bisaya, ginasaga manok ng Bisaya naman. Karon naman isda naman nga Bisaya. Tilapia gani. Tilapia kag dado. So, amo na sa ato niya kabuhi, man? Amen. Kinahanglan ta lang mangin babakod sa aton nga decision making, amen? Amen. So, tasigon isa. And then ang pag-ari din nangin hindi maayo. Tanaw ba sa verse 14. Now it came to pass after that Amasiah was come from the daughter of the Edomites, that he brought the gods of the children of Israel and set them up to be his gods, and bowed down himself before them and burned incense unto them. Verse 13, wherefore the anger of the Lord was kindled against Amasiah, and he sent unto him a prophet, which said unto him, why hast thou sought after the gods of the people, which could not deliver their own people of thine hand? After sa kadalagaan, pagpauli niya, ginpangdala niya ang mga Diyos-Diyos, ang mga taga-Edomites, kag amo tong iya ginsimba mo tong iya ginalagaran, hambal dira sang bagtugat, ay kaya mo nang imo nga ginsimba, nga ina gani nga Dios, way gani nakabulig sa iya katawan, sa imo mga kamot. Tapos amo nang ginsimba mo, anong resulta? Ang kaakig sang Dios.
So sa aton, another one, in order makaabaton kita receiving much more from the Lord, so we need to be sanctified in every action. Amen? Kinahanglan talang sanctified, kinahanglan talang may kabuhi kita nga balaan every time maghuman kita sa isa ka aksyon sa aton nga kabuhi. Amen? Kung kay sa Kristohanon madalagan sa manugloy ang kaya binya mo itong makabulig sang tako. Ang balde ni isang servant ko, "Uy, yan nakabulig sa mga taga-Idumas, pinamatay mo 20 mil, tapos amutang dalan mo sang t-shirt ka bata mo nga naginailanat." Di ba? Mas yung t-shirt na ko, lumayo mo, di ba? Padala lang yung t-shirt, may luyahan. Arang tunay nga Diyos una nagluwa sa aton. Diyos nga kaya maghatag. For with God nothing shall be impossible. Pero ibaylo naton sa manugloy. Damo, katulad sila ang mga Kristiyano. Ang Diyos nga hindi kaya magbulig sang mga tao sa iya katawhan, amo pa to ang aton gintagaan bili sa aton nga kabuhi. Ari diri si King Amasia, nakita niya gid kung paano sila nagdaog. Pagpauli niya, pinangbitbit yung mga estatwa sa mga taga-Idumay. Dito naghalag, nga hambal sang propeta, sang servants of God, way ginakabulik, patay mo gani yung katawan sila, tapos amo na imo dalada. Oh. Kung kisa may damo sa mga bagay nga after sa kadalagan, ano na ang problema kung kaisa? After sa kadalagaan, malipatan tayong naghatag kadalagaan, and then, atong kadalagaan nga to, amo na itong nanging ginuutan. Wala na naton gintulok ang Dios nga naghatag sa aton sang kadalagaan. Nang ibabaw ang bugal. Nang ibabaw gid man ang bugal, di ba? Ginangkat niya din ang hari sa Israel. Ang ambal sa hari sa Israel gitagaan pa sa mga palanggiran. Siya may kahoy nga tunukon sa Lebanon. Nag-abot ang talunon nga sapat, ginlina sila. Siya daw ikaw ina. Nga grabe imutikal mabato gid sa akon. Muyong ka na lang da, di ba? Nag-away gid. Pero di sila, nagpalalagyo man lang sila gani. Ang sunod nyari, ang anak ni Gio, di ba? Oh. So sa aton nga kabuhi, sometimes, bangot, hindi na sanctified, bangot kung kaysa kung hindi kita magalong, bangot sinang mga victory sa aton nga kabuhi, malipat na kita sa aton nga Ginoo. So we need to be sanctified in every action sa aton nga kabuhi. Kumbaga balang testimony ta. Amen? Makita gyapon ang Dios sa aton nga pagkabuhi, katulad sa nga baldira, let your light so shine. Amen? Makita gyapon ano man dira nga achievement, ano man dira nga kadalagaan, paano i-bless man ng sang Dios ang aton ministry. So sa gyapon kalakataya sa duta. Amen? Hindi nag-istoryahan kami ni Sir Jory na ginabot mga salakyan, may mga dala, ang ambal namon normal na nga may salakyan, kundi sakyan gid. Pero pilakadla ko may eroplano tayo. Eroplano man dalon pa di ba? Hindi helicopter, di ba? Pero kung paano man ang mga blessing, paano man i-bless sang Diyos ang aton ministry, ang aton nga kabuhi, kapay gyapon hindi mangin katulad kita kay King Amasia nga nalipat sa Diyos nga naghatag blessing sa iya, man. Kung kasi hindi nakakilala, mag-fellowship, iba na, di ba? Oh. Damo mga Kristohanon, damo tao nga kung ginpakamayo sang Diyos, ang tupad balay niya, hindi niya nakilala mo. Mamangkot na kasi galing bata ni, gaharapon ng blayaw. Nakapamanila lang 2 ka bulan, galiwat na, no? Di ba? So, amo na sa aton niya kabuhi, nga makita gyapon niya ang Ginoo. Tunay gyapon ang aton nga alagaron kag simbahon. Man, aring kadalagaan sa iya, nag-testing pagit sa another God, di ba? Siya base ni Mayo pagit. Oh, di ba? Pero giniklaro sa isang man of God nga wala gani na nakabulig sa iyang katawhan. Amen? So hindi ta pag-ibaylo ang aton nga Dios. Amen? Kaya kung kaysa kadamo sa aton ay nagabaylo dayon. Ginabaylo ang Dios sa aton nga manggad. Hindi na kita magamit sa bulaton sang Dios. Damo may mga kwarta nga hindi magbaton sang tuod nga Dios, di ba? Kaya gusto nilang Dios na ning ginabit-bit-bit katulad sang dala ni Amasia. So nag-ibang isip niya sa naghatag na sang kadalagaan ng Ginoo niya sa iya. So halungan nato na, amen? As Christian, as Baptist kabay, i-bless man ikaw sang Ginoo kabay, arag gyapon ang imo suporta sa imo pastor, amen? Arag gyapon ang imo gugma sa simbahan nga ginbutangan sa Dios sa imo, amen? Gina-enjoy naton gyapon ang paghimo sini nga buluhaton. Kung kaisa gin pa kamayo, hindi nakaupod, di sako na.
Domingo kung kisa sako na hindi na kapanimbahon. Amen. Way nakita nga ang Dios nga naghatag sina nga mga blessing. Ginbaylo niya sa sinang mga madula man nga mga pagpakamagi. Much more nga i-bless na sang Ginoo. Amen? Ang ginsalig niya sa aton. Ang ginsalig niya sa imo. So simple nga bagay nga sa diin, ma-remind kita sa sining aga. Amen? Receiving much more from the Lord, we need to be satisfied in every situation, we need to be sensitive in every information, we need to be strengthened in every decision, sanctified in every action din katapusan. We need to be steadfast in every accusation. Amen? Damo kay ngabot sa Kristohano, amen? Gidamo og akusar sang hindi matuod. Kung kisang mga unbeliever ang nakita nila ang imo pagkadto sa simbahan. Daw pareho kay Daniel, di ba? Huwag sila may iakusar. Pero ang iakusar sang parentita, itong permi naton nga pagpanimbahon kada Domingo, nga adlaw na matapos, di ba? Di kung hapon, di kung mamatay ka na, namuntat ka man. That's why kinailan ta mas strengthen kag mas steadfast, amen? Ano man da ang ilang iakusar sang imo nga pagtuo, padayon kita ya, amen? Kung kisa, ang young people, pagpauli hapon, akiga, na ano na nga panimbahon ng inyo. Well, hindi na may manag-up sa palayo, di ba? Tanan na lang, damo acquisition, pero kinailan talang mangin-steadfast kita sa pagpangalagad sa Diyos. Amen? Kaya kung hindi kaligoon, Right. damo kamatian mo lang yung tao, muuntat ka man. Right. Kung kisa Kristohanon man gani, di ba? Right. So, halungan nato, naman. Bahala na da, kung ano, ang iakusar nila, akusarin ka man nga gwapo, hindi man natuod, padayon ka. Amen? Kung kasi kaluya ka, Blaw, kaya ikaw yung, hindi mo gwapo, nga man ba sila gwapo? Di ba? Naglahin pagod mo. Kaya hindi makita mo ang istiyo ka mo. So, ano nga na, nga mga acquisition, pilakad daw sa aton. So, mangin magligonan kita. Amen? Ang isang purpose, ang fellowship, kay mangin maligonan tagsa-tagsa sa atin. Amen? So, amo lang na, ng 5 kabagay, nga aton diri, nga ma-share siningaga. Ang ambal diri, sampulong sa Ginoo, the Lord is able to give thee much more. Kaya sa Diyos, kinailan lang, you need to be steadfast in every acquisition. Amen? Hindi manugon sa madula, basta sa bulaton sang Diyos. Amen? God is able to give you much more than that. Salamat, God. God bless you sa tagsapag. Amen. Wagi ko na ginulusog nga sa gingwa ko speaker ba? Amen. Ay, open! Ay, ang ginahimo tayo hindi na mabayaran kwarta. Right. Inanging gasto din ay kadto ka mo di sedre ay magtubo ng mga membro nyo, dako na nga blessing. Amen? Ay amon grabe sakripisyo ta na. Pero way na namon ginatulog. Amen. Ay tutuod lang ang imo ginhatag ibalik na iya sa Diyos. Amen. Right? So nang kung anong ginahatag mo, ibalik na sa Ginoo. May isa kayang people, tatlo man ang speaker mo. Ako ang ikatatlo. Gani nga ako, niya dugang-dugang na ni. Di ba kung magkaon ka gani, gusto mo man dugang-dugang? Paaman-paaman. Ini pa po, paaman-paaman na ni. May isa kayang people, nag-istorya sa pastor niya, Pastor, pangamuyuin ko, kung makaobra ko, mabulig ako sa ministry. Di pangamuyuan ka, Pastor, luhod mo ng Pastor. Lord, bumigi sa wanso, nagkapay ko obra, makakita. Ano nakakita obra? Pag obraya sa isang kompanya, ang iya trabaho, janitor. Kaya ang sweldo, no? 500 ang adlaw, maka-income sa abi sa pulo ka adlaw, 500 times 10, 5,000. Hatag na yun ang tithes. Di, siyempre, pagtutom ka sa ikapulo nimo, kag-giver ka, waya ang Diyos naghambal yan nga hindi ka pag-invest. Right? Amen. Oo. Di, pagkasunod, gin-promote. Hindi na janitor, checker na. Ang sweldo yung nga 5,000,
Sa isa ka bulan, naghimo na 10,000. Sa ulihi, gin-promote. Naging assistant checker na siya. Naglugo. Ay, hindi. Nag-assistant. Nag-assistant supervisor na siya. Pagkasunod, nag-supervisor. Hindi lang na. Ako na sildo ya. Tagabot na tag 30,000, 40,000. Sa ulihi, nag-OIC, nag-manager. Dako ng sweldo, tag 10,000. Galibog ulo sang pastor. Kay duwa kasi mana, way simba. Siyempre, pag amo ng ang imong membro, kaya gahatag man dapat ako, siyempre malibog man ulo mo. Oo. Kung kayo bisitahan ka pastor dito, pag bisita ka pastor, di pamangkot. Brad, nga way ka nagasimba, gahibi ang mga people. Nga, brad, way ka nagasimba, pastor. Dako na gid abi akong tithes. Kasi pagla 100,000, 10,000 ang tithes siya. Tingnan mo ginahangaw. Dako. Sige siyang siling sa pastor. Sige, pangamuyo anda nga dito ka magbalik si janitor. Amen. Amo na kung bisang ginatulog ta members pamati. Ginatulog ta lang ang aton ginahatag nga dako. Why mo ginatulog ang bilin sa imo? Sakto kag 5,000 ka, ang imo nga sweldo mahatag ka pila 500. Why mo ginalantaw? Pero karon kanang dako ginalantaw mong ginahatag, so why mo ginalantaw ang ara bilin sa imo? Sakto na ngamba ni pastor diyan. Nanugunan ka. Ay, pamangkot. Kung wala ka nakabaton ka Jesus ng manulos, mapa-inferno ka. Ang pamangkot amo ni, ang kaluwasan mo mabayran na dito sa ko sa pagkaryo. Yun ang mabayran na. Totoo na. Sa kaluwasan ta pa lang, grabe na yung bilip, yun ang mabayran. Pero ginluwas kita sa Ginoo. Amen? Kamu mga people nga ari diri, no? Di ka mo magkahadlok, mag-surrender sa Ginoo. So tawag ka, no? Surrender ka sa Diyos. Right? So siningation total ari na gimanta. Amen? Makwa kita of rain. Ang baptist nalipay pagtion sa offering. Amen? Sige. Ligaw gamay ang imin ha. Amen. Matindog ta. Amen? Okay? Okay, magkanta kita. Magapangamuyo kita. Riyon, before tina, magkakanta kita sa giving. Okay, pare kita. Pagabayon naton si Pastor Dakila sa offering, Pastor. Let us pray. Langit nun, balaan namon nga Dios, amay sa amon kabuhi. Salamat sa sining aga. Salamat Lord sa sining pagpililipon. Salamat sa fellowship. Salamat sa mga pulong Ginoo nga amon nabatian. Salamat sa paggamit mo sa kawin Pastor John. Padayon ko Lord, magpakamaayo, magpakikupod, magpanghikot Ginoo sa sining aga. Sa isa pa kami sa hero Lord nga imo pagagamiton Pastor Ricky Soberano. Ngayon Lord, ang imo pulong Ginoong Dios, tagay kami sang tagipusoon, padayon nga humble, magbaton sa nga kamatuoran, magbaton sang panghangkat Ginoo, padayon kami ma-challenge ng courage sa paghimo kag sa pagpadayon sa hilikoton Ginoong imo ginhatag sa amon. Salamat sa sining simbahan under the leadership of Pastor Aramonet. Salamat gud Ginoo sa agugma nga ginhatag mo sa tagipusoon nga din Lord. Maka-program sa sining nga aga Ginoo. Bless ang padayon sa Lord ini nga hilikoton ang offering Ginoo ikaw magapakabaayo sa maghatag ka Lord magbalik sang double blessing Ginoong Dios padayon Ginoo magbalik sang pinilo sa tagsa Ginoo nga may ara gugma Ginoo sa paghatag sa bulwaton. Bless kami as we continue, di kami nagkulang, patawaran kami. In Jesus name we pray. Amen. Makanta ta? I'm giving, sing. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Hatag na may gugma. Hatag na may
giving day by day, giving, gladly day by day. Okay, magapong po ang tanan. So, sa siningation, kanta kita, isa lang ka kanta, pangabayin ka ang sumida sa Okay, magkakanta ta. Tindog tagliwa, tanan, balik ka rin tindog, pasensya gid. Okay, kanta ta. Victory in Jesus! I heard an old story, how a Savior came from glory, how he gave his life on Calvary to save a wretch like me. I heard about his groaning, of his precious blood atoning. Then I repented of my sin and won the victory. Good now, the victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with his redeeming blood. He loved me, I knew him, and all my love is to him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about his healing, of his cleansing power revealing, how he made the lame to walk again and caused the blind to see. And then I cried, "Lord Jesus, come and heal my broken spirit." And somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with his redeeming blood. He loves me, I knew him, and all my love is to him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about a mansion he has built for me in glory, and I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing and the old redemption story. And some sweet day I sing after the song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with his redeeming blood. He loves me, I knew him, and all my love is to him. He plants me to victory. Amen. Beneath the cleansing flood. Salamat sa remark, magapungko ang tanan. Iyabi-yabi ta ni Guro ang tanan, kay duway naman Guro may maabot. Amen? Gamay ang aton na lugar. Diri sa Capiz, kung ang tanan lang mag-join, ang mga Baptist churches ay sa kadamo-damo. Amen. Galing kay kung isa gasininta magasto di man na. Gagasto galing gahos. Idea lang idea sa amo na kasi ang ministry, when you stop learning, you cannot grow it. Ang ako na sa ministry lang amo ni idea lang yang kinanglan. Learn bala, learn. Baka to ko sa ibang churches, nag-learn ko di paso alas nag-learn man ko sa ila. So kung ikaw ang mag-host, ikaw ko as ang speaker, pareho mo lang na ako na ang speaker. Ang namit lang, kung madaga mo din, kung halimbawa, ma-host ko abi si Pastor Pastor Marlon, itry man namon mag-isa dito kami kasalakyan, isa ka side ka. Ang gasto lang yan ako pamasahe. Ma-offering to abi. Kung ako ang mag-host, for example, ang imo lang gastuhan ito pamasahe mo.
mananong kita kulong sa Ginoo sa mga membro. Ay kung mabatian na nila, kakun magtubo na, inang mga pila ka adlaw pastor's appreciation ka, pila ka adlaw nag-interchurch ka, kaya natibilong na sila, napundaran sa pulong sa Ginoo, nag-grow sila. Tapos na sila mag-atay. Amen. Tanda ka mga pastor, kung ready lang kita, hindi kita mag-fellowship, ready lang kita, kay ako yan si Pigo graduate ni, sang amo ni sang elementary ko, unor ko yung mga palibot ko da, mga mamo na sa tiyan, makatu ko da. Ay, inaibantay kay basi ko mag-clinical ka na. Right? So, amo na nga mag-learn kita sa ministry. Okay? So, salamat din no sa mga pastors na ari diri. Wala niyo ko ginpaslaw. So, pangabayon ko si Pastor Bindoy sa Dao. Fundamental Baptist Church. Kung sa iya mga membro, di ba? Yaw duda mo sila bilang mga membro ng pastor. Dalaman ni Pastor Bindoy sa Masya sa Edgar. Amen? Thank you for coming. And then, Ibisan, Fundamental Baptist Church under by Pastor Freddy Alpado. Palihog, Tanan, Tindog. Okay, Pastor Freddy? Ayos na no? So, kungko, no? Kay Pastor Freddy. Okay? Ang kay Pastor Sanis ang Highway Bible Baptist Church, Mandurriao, Iloilo City. Kan Tindog. Isama na sila kasulakyan. Halin pa sila sa Iloilo. Pastor Sanis, thank you gida. Ayos na. Siling ko sa sunod, hindi ko mapag-up-i, mapaadlaw ako. So, inayama Christian niya subong aga, sa gab ito ya, puro putanang taga-kapis. Kabalo naman kabuti guluha kakapis. So, i-try nato na sa next year, no? Kung kaloyan sa Ginoo. Dayon, ang Highway Bible Baptist Church San Joaquin. Do kita ko mali si Pastor Romel. Kag sa bata ya. Redo. Pastor Romel. Thank you, Pastor Romel. Tayo ni San Joaquin sila. Pero nakatugili sila sa amin. Salamat gid sa friendship. Pastor Edgar Siraino. Sinisiyara ko sila sila. Pastor Remo. Kag si Ma'am. Ari man sila. Pastor Remo. Sa Pasi. And then, Pastor Laurelia. Gabi, ari man sa Pastor. Ubod sa iya asawa. Taga-dili siya, taga-Mambusaw. Sila niya ma-support ko sa imo sa mission basta ikaw lang atubang sa mga pamilya ko. Purti na mga pamilya ng art law. Ako yung ginhimo yung kaming rin. Sige lang Bulos palos mo lang na. So, Pastor Laria, salamat gid no. Thank you for coming. And then Pastor Peter Espio. Kag si Pastor Marlon Bacaro. Nag-chat ni Pastor Kurt. Kaya Pastor, pasensya gid hindi ko kadto may importante siya na laktan subong. So, sige. And then sino mga pastors nga ri pa? Na-recognize na tanan kasi sugod ka pagkasunod na hindi na ka magbalik out. Pastor Dakila, Pastor Astorias, no? Gabi pa ni sila. Okay? So, hindi nakita ko di member, no? Member namon isa, dua, no? Sige hinahinay lang, no? Amen. Wala naman. Ang Highway Bible Baptist Church, grabe din kulang yapon sa tatlo, apat na ni kabilog ila sa lakyan, ginakulang yapon dapat siguro mahahupod mo. Amen. Ipag-train natin dapat ang sa lakyan nila train. Amen. Kani series no? Tindog niya hoy. Amen. Salamat gid. Ang hinahimo niyo na ginapakita niyo na kung paano kamo magbulig sa mga Amen. Amen. Para ining mga kapastoran iban ma-challenge man amo man na maka-learn kita sa ministry. Okay? So, why naman? Pastor Gilo, ari naman. Pastor Vicky lang nakaroon niya may introduce sa iya kagulingon. Kay kung mag-introduce ko, kung magsili ko gwapo, kung tumambal sa laway, yung putigo naman ta. Kasi yan ang nakaroon bala. Amen? Sige, magkanta ta. Welcome. Magatindog kita. Welcome to SWBB. Pagkatapos kanta, anak mo balik ka mga musla, kaya way naman kita space, pakanya-kanya lang ang style.
Okay? Magapong ko ang tanan. Siningation, hatag lang ko announcement. Ining sobre ho, hindi nga gibutang na namon, no? Nga isulod nyo sa bulsa ka dalon puli. May ara kita karon everybody's birthday, ha? Di na pastor gamiton. No? Gamiton na namon kay mahalin na kami dire. Amen. Nakita kami boarding house naman. Ha? Tapos birthday na ni Mrs. No? So salamat sa amin ng love gift na kay Mrs. Kag ako naka-love gift naman ko case. Hindi mahalap kita kay Mrs. So ining everybody's birthday, gustuhon ni namon kay mahalin kami dire. Mangita naman kami bali mga kung makita kami balay 1 down advance, 1 down deposit. Para ang bulaton sa Ginoo mag padayon lang. Amen. Mangita tag yapon sang lugar madulapad-lapad kaangay ni. Para sa 5th mission anniversary namon sa gabi may ara anniversary. No, mang-invite naman. Grabe invite. Kapila na kami daw balik-balik sa Manibad. Duway nagid ang way nagid sang hubas nagid po gaay nagid. So mangita naman kita sang lugar nga ato kiryahan. Right? Amo na kay mananom ng tadi. Pila ka adlaw o matingala man ang tanan nga magbulunga sila. Kaya ang pagtanong pagkagay hindi man din harvest. Okay? So amo nang purpose ang offering ma everybody's birthday kita, ha? Amen. So amo nang ato tinutuyo. Okay? So siningation mamati ta special number from Highway Bible Baptist Church Apoy. So, Amen. yeah. Amen. Christians all around the world have known whom they believe. They serve God and surrendered all to serve Him faithfully. But there are those who have watered down the truth that they once preached about. How can we sit idly by? We must keep the standard high. Stand strong, stand firm. Represent the cross to all the world. Don't bend, don't break. Stand for what is true and choose to stand. God will never let you stand alone. So stand strong. God is looking for someone to stand for truth and right. One who'll go on to the lost and tell them of His light. Few have answered to His call, and fewer still abstain. Christians, it is time to rise, the name of God proclaim. Stand strong, stand firm. Represent the cross to all the world. Don't bend, don't break. Stand for what is true and choose to stay. God will never let you stand alone. So stand strong, stand up for Jesus. Be soldiers of the cross.
Stand strong. Amen. Amen. Amen.